Travel season na mga kabayan. Bakasyon, summer. Ready na ba yung protection mo? Meron ka bang Habak de Lana keychain, new and improved? Ito ay proteksyon para sa paglalakbay, para sa mahilig mag-travel or palaging nasa biyahe. Kontra lason, kontra usog, kontra bati, kontra ligaw at gambala ng mga elemento at nilalang. Kakarestocks lang natin mga kabayan, marami kasing kumuha last time dahil travel season na at maraming nasa biyahe. Kung interesado ka, isearch lang ang shop ng Lika Merchandise. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mayong. Walang eksaktong taon. Pook ng Negros. Napailing na lamang si Mang Mayong nang makita ang alagang baka. Nakatihaya sa lupa at wakwak ang tiyan, naubusan ng dugo sa katawan. Hindi niya ikinagalit ang pagkamatay dahil inasahan na ito gawa ng kalusugan. Ang kinasama ng loob, inunahan ng nilalang ang kamatayan ng alaga. Ilang araw siyang hindi nakauwi dahil sa pangungopra sa kabilang bayan. Ibinilin ang baka sa kaibigan pero hindi nabantayan. Natagpuan na lamang ito sa ganitong sitwasyon. Batay sa bakas ng sugat at amoy na naiwan sa katawan, walang ibang matukoy na salarin kung hindi ang aswang. May ideya na rin kung sino dahil isang tao lang naman ang itinuring na mortal na kaaway. Ang dating kasangga ng ama sa panggagamot, si Mang Dionisio. Bata pa lamang, nasaksiyan na ang pagkakaibigan ng yumaong ama na si Mang Tere at Mang Dionisio. Sa tahanan pa ito madalas natutulog, lalo na kung ginabi sa pag-uwi mula sa panggagamot sa iba't ibang lugar. Tinuring pang pangalawang ama, maayos ang relasyon. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, humantong sa pagiging magkalaban. Sa katunayan, naimpluwensyahan si Mang Dionisio sa nakilalang matanda sa lugar kung saan ito nanggamot. Nakalimutan ang tungkulin dahil sa palaging pagsama rito. Inakala ni Mang Tere na mahalagang bagay ang nilalakad dahil halos araw-araw umaalis. Subalit napasailalim na pala sa isang sumpa. Huli na nang malaman. Naging aswang si Mang Dionisio. Maraming buhay ang nabiktima. At dahil sa hindi na madaan sa gamutan, hindi na rin mapigilan ang paghasik na pati maging sariling pamilya ay dinamay. Napilitan si Mang Tere na kalabanin ito. Sa hindi inasahan, napatay ang manggagamot. Ito ang ugat upang magalit si Mayong kay Mang Dionisio at ituring siyang kaaway. Ilang beses nang sinubukang tugisin, subalit hindi pa sapat ang lakas para tapatan ang aswang. Pare, pasensya ka na. Hindi ko talaga alam na ganito ang mangyayari sa baka mo. Kagabi maayos naman eh. Ilang beses ko pang tinignan. Nakatayo pa nga eh. Kung hindi ka nga dumating para hanapin, hindi ko rin malalaman eh. Pasensya ka na talaga ha. Sige na, huwag mo nang isipin yun. Inaasahan ko na rin na mangyayari to eh. Hindi ko lang matanggap. Una ng aswang ang kamatayan ng alaga ko. Sumusobra na siya. Sino pa ba? Eh di si Mang Dionisio ang tinutukoy mo. Pare siguro, magdahan-dahan ka sa pagpaparatang. Oo, alam natin pareho kung anong klase ng tao si Mang Dionisio, kung gaano siya kasama. Pero kung makarating sa kanya yung mga pagdududa mo, malamang susugurin ka nun. May kasalanan man siya o wala. Eh di pasugurin mo. Nang makita niya kung paano ako magalit. Ilang taon na ako nagtitimpi sa taong yun. Masyado nang malaki yung kasalanan niya. Eto naman, nagagalit ka. Umuwi ka nga muna para makapagpahinga. Ako nang bahalang maglibing nitong baka mo. Pero pahingi muna ng panginom. Nakakagana magtrabaho kapag may tinutunggang lambanog eh. Isang galon ang gusto ko, sige na. Ay, puro ka lang banog. Asawain mo na lang kaya si Aling Merna para araw-araw ka may tinutungga.
O ito, pagkasya mo na lang yung perang meron ako. Wala pang sinahod sa pagkukopra kaya pasensya ka na rin ha. Ikaw nang bahala sa baka, uwi na ako. Siguraduhin mo ha, maayos yung pagkakalibing. Huwag mo subukan kumuha ng parte para gawing pulutan kung ayaw mong maging aswang. Ito naman, nag-uutos na nga lang, nananakot pa. Sige na, ako nang bahala dito. Salamat sa pera. Pagdating sa tahanan, hindi makatulog si Mayong. Naiisip pa rin ang kahihinatnan ng alagang baka. Ilang taon na itong inalagaan. Ito ang nabili mula sa unang sahod ng pangungopra. Nang sumagi sa isip si Mang Dionisio, dali-dali siyang bumangon at tinungo ang silid ng yumaong ama. Hindi lang ordinaryong manggagamot ang tatay na si Mang Tere. Meron siyang nag-iisang sandata na walang ibang nakakaalam kung hindi sila lamang dalawa. Katulad pa rin naman ng tipikal na patalim. Subalit ang kaibahan, merong bisa at basbas ng mga engkanto. Malakas ang puwersa kung ilalaban sa elemento. Saka lamang lumalabas ang taglay na kakayahan kung kailangang gamitin. Hindi ito madaling mapasunod, lalo na kung ang hahawak ay may masamang hangarin. Mula sa lumang kahon, inilabas ni Mayong ang sandata. Pagkalis ng balot na tela, tumambad ang patalim na kung tawagin ay Chris. Nakakapagtaka. Naisipan mong hawakan ng sandata. Sana sa puntong ito, kaya mong gamitin. Wika ng boses. Naririnig ito ni Mayong sa kanyang isipan. Di pa ako sigurado, pero balang araw gagamitin ko yan. Sa ngayon, pag-iisipan ko pang mabuti kung ito na ba ang tamang panahon para ilaban ng Chris. Ikaw na rin ang nagsabi, saka lang gagamitin kung kinakailangan. At isa pa no, hindi ito pwedeng makita ng kung sino lang. Siyang tunay kaibigan. Hindi ako nagkamali na ipamana sa iyong ama ang Chris. Likas kayong matapang. Mapag-alaga sa biyayang ipinagkaloob. Nakakalungkot lang isipin na pumanaw sa ganung paraan ang iyong ama. Pasensya na kung wala akong naitulong para maisalba ang buhay ni Mang Tere. Pero isang bagay lang ang masisiguro ko sa iyo. Ako ay magiging katuwang mo sa paghihiganti. Hindi na nagsalita si Mayong. Alam niya kung paanong mag-isip ang engkantong gabay. Hindi to pumapayag na patawarin ang may kasalanan. Buhay para sa buhay. Tinitigang mabuti ang Chris. Wala sa oras na naalala ang ama. Mabibilang lang sa daliri ang beses kung kailan ito nagamit pero malupit ang naging resulta. Lahat ng tinugis na aswang. Walang kahirap-hirap na napupuksa. Maliban na lang sa huling nakarap. Balang araw gagamitin kita. Huwag kang mainip dahil nararamdaman kong malapit na ang oras na yun. Mararanasan muli ang makipaglaban. Binalik niya sa kahon ng sandata. Pagkatapos ay lumabas para asikasuhin ang ibang bagay. Kaso nga lang napadaan si Mang Dionisio. Tuluyang naudlot ang planong pagtatrabaho ng malapit na ito. Sinalubong kagad, hindi hinayaang makaapak ng bakuran. Ano sa palagay mong pakay mo dito? Malinaw kung sinabi sa'yo, huwag kang pupunta sa lugar na to. Kagad tinawanan ni Mang Dionisio ang binata. Tinignan nito mula ulo hanggang paa. Mayong, matagal na nung huli tayong nag-usap pero walang pinagbago. Ang bastos ng bunganga mo. Parang kailan lang, tinatawag mo pa akong pangalawang tatay. Anong nangyari ngayon? Ang laki ng pinagbago mo, porket natutunan ang gawain ni Tere. Gaano ka ba kahusay? Baka gusto mong subukan natin. Mukhang marami kang bakanting oras, Manong ah. Nakuha mong magamon kahit tirikang araw. Kapag pinakitaan kita,
Baka matunaw ka kagad. Gusto ko ang tabas ng dila mo. Marunong sumagot. O siya, sige, kung marami kang ginagawa, baka sa susunod, pwede mong pagbigyan ng aking kailangan para magkasubukan tayo ng lakas. Wika ni Mang Dionisio. Tinapik sa balikat si Mayong. Alam niya ang ganitong pamamaraan, kaya tinapik niya pabalik ang matanda. Mahusay. Hindi ka talaga maiisahan. Sinundan na lamang ito ng tingin ng binata. Pagkuhay na baling ang pansin kay Bart, tumatakbo papunta sa kanya. Uy pare, hinahanap ka ni Boss Magno. Kailangan ng dagdag tao sa operasyon nila, ipunta mo na. Maliban kay Mang Dionisio, isa sa nagpapasakit ng ulo niya itong si Bossing Magno. Ang nasabing tao ang kinikilalang leader ng maliit na sindikato ng lugar. Hindi naman nagpapalaganap ng kasamaan, pero may mga pagkakataon nag-uutos ng pagpatay. Minsan na siyang nasali sa operasyon nung wala pang alam sa galawan ng grupo. Ano ka ba naman, bakit mo ko tinuro? Alam mong ayaw ko madawit sa grupo ng mga yan eh. Mamaya utusan pa akong pumatay. Ano pa bang magagawa ko pare? Alam mo naman na wala akong karapatang humindi sa kanya. Hawak niya ang leg ko. Kung hindi ako susunod, baka singilin ako sa utang ng sugarol kong ama. Kulang yung kaluluwa ko para ibayad dun ha. Sige na, ngayon lang naman eh. Meron siyang mahalagang iuutos. Ikaw lang daw yung mapagkakatiwalaan eh. Ako lang yung mapagkakatiwalaan. Tungkol saan? Aba malay ko, magbihis ka na lang kasi. Puntahan mo na. Dahil sa kuryosidad, pinuntahan ni Mayong ang tahanan ni Bossing Magno sa kabilang sitio. Pagdating ay walang katao-tao sa lugar, pero nag-aantay ito sa loob. Siniguradong nakasara ang mga bintana at pintuan bago simulan ang usapan. Boss, hindi pa ako pumapayag sa utos mo ha. Nandito lang ako kasi gusto ko malaman kung ano yung sinasabi ni Bart. Bagay na ako lang ang mapagkakatiwalaan. Pakalinaw ho para maintindihan ko. Alam ko ang gawain ng yumao mong ama. Hindi lang siya ordinaryong manggagamot. Tumutugis din siya ng aswang. Balita ko pa, may sandatang gamit para sa pakikipaglaban. Patalim na madaling makapatay ng ganung uri ng nilalang. Tama ba? Natahimik si Mayong. Gulat na napatitig sa kausap. Sa natatandaan niya, walang ibang nakakaalam ng bagay na ito kung hindi silang mag-ama lang. Kaya ganun ang pagtataka nang banggitin ito ni Bossing Magno. Sabihin niyo sa akin, paano niyo nalaman ng bagay na yan? Pinapasundan mo ba si tatay noon? Kami lang kasi ang nakakaalam tungkol dito eh. Tanong ni Mayong. Hindi mapakali. Gustong malaman ang katotohanan. Noong araw, iniligtas ako ni Mang Tere laban sa aswang. Kung hindi dahil sa tatay mo, malamang matagal nang naagnas ang katawan ko. Mayong, siguro naman ibinilin sa iyo ang sandata. Gamitin natin sa tamang paraan. Pakiusap, tulungan mo ko. Babayaran kita kahit magkano. Sabihin mo lang ang presyo. Napatras si Mayong. Pinakaayaw ang ganitong usapan, lalo na kapag may presyong babanggitin. Handa akong tumulong kapag usapang aswang. Pero bakit may halaga? Magbabayad kayo para tumugis ng nilalang. Hihindihan kita kagad. Pasensya na po pero parang iniinsulto niyo ako eh. Ang pagpuksa ng ganitong halimaw, likas para sa kagaya ko manunugis. Kumikilos ako kahit walang bayad. Ang kailangan ko lang, sapat na rason para patayin ang aswang. Pero pasensya na ho. Nangako ako sa sarili ko na hindi ako makikipagtulungan sa inyo. Naisip ko kasi na baka patibong lang yan eh. Para pumatay ng inosenteng tao, kagaya ng pinagawa niyo noon. At isa pa, may trabaho na ako sa kuprahan. Hindi mo ako pwedeng hindihan. Dahil alam kong gusto mo rin gumanti sa taong yan. Hindi mo ba itatanong kung sino? Kung galit ka, mas mainit ang dugo ko sa kanya.
Napukaw ang atensyon ni Mayong. Lumapit at naupo sa tapat ni Bossing Magno. Wala akong ideya kung sino ang sinasabi mo pero sige, tutulungan kita. Pero para mas maganda, wag mo nang sabihin kung sino. Para magkagulatan kung sakaling magkaharap na kami. Anong detalye? Bakit kailangan patay ng aswang na yan? Pinaliwanag ni Bossing Magno ang buong detalye. Pagkatapos mapakinggan, nakipagsundo siya pero walang perang pinag-usapan. Tumulong siya ng walang kapalit. Gusto lamang ay sapat na dahilan para puksain ang isang nilalang. Nang sumapit ang takdang araw ng pag-alis para puntahan ang kabilang lugar kung saan naroon ang makakalaban, dala ni Mayong ang sandatang Kris. Naging maingat sa paligid, lalo na sa nakakasalubong. Pagdating sa opisina ni Boss Magno, kagad siyang pinatuloy ng nakaabang na tauhan. Ikaw ba si Mayong? Rolly ang pangalan ko. Tauhan ni Boss Magno, pasok ka. Wala tayong oras sa sasayangin, kaya sana makipagtulungan ka na maayos. Nakikita mo naman ang labas, hindi ba? Maraming tao. Ibig sabihin maraming mga matang nakabantay. Teka, ano ba yung dala mo? Panlaban. Ang sabi ni Bossing Magno, hindi ordinaryong tao makakalaban dito. Tugon ni Mayong. Dali-daling itinabi ang dalang sandata. Mabuti naman pinaliwanag na sa'yo para hindi na mahaba yung pagpapaliwanag ko. Lahat ng nakikita mong lote na pinagtatayuan ng establishmento, mga tindahan at pagmamay-ari ni Bossing. Ako ang taga-sigil ng upa, pero sa dinami-dami ng tao dito, may isang grupo na ayaw magbayad. Sila ang sisingilin natin. Teka, marunong ka bang umawak ng baril? Tanong ni Rolly. Inilabas mula sa kon ang armas, sabay abot kay Mayong. Hindi ko kailangan yan. May sandata ako rito. Kailan ba natin sisimulan? Kailangan ko makabalik agad. May trabaho pa nag-aantay sa akin eh. Masyado kang mainit bata. Mas mahalaga ba yung trabaho na yon kaysa dito? Boy, malaki ang kita kapag si Bossing Magno nag-uutos. Huwag mo akong itulad sa inyo. Mukha kang pera. Sandali, may iba ka bang kasama? Tumayo siya at hinawi ang kortina sa bintana. Mula dito ay bumungad ang pagmumuka ng isang lalaki. Nagulat at kumaripas ng takbo. Dali-dali namang lumabas si Rolly para humabol. Sumunod si Mayong bitbit ang sandata. Masama ang kutob niya dahil sa reaksyon ni Rolly at sa pagdala nito ng baril. Pagkatapos ng habulan, nakarating sila sa masukal na bahagi ng kagubatan kung saan merong iba pang nag-aantay kasamahan ng lalaking hinabol. Tignan mo nga naman oh, kagaya pa rin ng dati. Nagpapadala ng isa sa opisina para magmanman, tapos kakaripas ng takbo papunta rito kung saan may nag-aantay. Mga tuwag. Kapal lang mukha nyo ah. Kayo na nga tong may utang, kayo pa ang may ganang manggulo. Nasaan ang magaling yung amo? Lumapit na si Mayong sa kanya. Nagulat ang kabilang grupo nang makita siya. Hindi inasahan na may kasama si Rolly. Siyempre may kasama na rin ako. Alangan naman kayo lang. Ano dating gawi ba? Bakbakan? Nagkatinginan ang mga kalalakian. Pagkatapos ay tumabi para makadaan ang taong nasa likuran. Papalapit pa lang ito. Nakilala na ni Mayong. Oo, pero sa pagkakataong ito, ako ang Mayong, anong ginagawa mo dito? Ikaw ang bagong kaalyado ni Magno. Sakto pala eh. Dito na tayo magkakasukatan. Magkakilala pala kayo niyan. Yung damuhong yan, yan yung hinaharap sa akin ng amo. Imbis na magdala ng pambayad, nagyayaya pa ng away. Siguro naman, hindi ko na kailangang ipaliwanag kung anong klase ng halimaw makakalaban natin. Sa totoo lang, nararamdaman ko na ikaw na yung pinapatrabaho.
Panahon na nagtakda para magkasubukan tayo, Mang Dionisio. Matapos magsalita ni Mayong, sumugod ang mga tauhan ni Mang Dionisio. Naunang magpaputok ng armas si Rolly. Wala pang ilang minuto, may aswang na bumagsak. Si Mayong naman sa kabilang banda ay hindi nagpauli. Inilabas mula sa pagkakabalot ang sandatang Chris. Hindi pa tumutulong ang gabay, pero malakas na ang pinapakita niyang puwersa. Bawat atake, may aswang na nalalatayan ng patalim. Kahit daplis ay malubha ang kalagayan. Ilang sandali pa ang lumipas. Kalahati sa kabilang grupo ang nalagas. Ay, hindi mo ba ako isasali sa laban? Huwag mo namang suluhin. Kumalma ka lang dyan. Kapag kailangan ko ng tulong mo, sasabihan kita. Uy, sino kinakausap mo? Baliw ka ba? Umiling na lamang si Mayong sa tanong ni Rolly. Tumawa ng tumawa ang engkanto. Hindi nagtagal ay muling nag-umpisa ang laban. Sa puntong ito hindi mapigil ang puwersa ng Chris. Tila may mga boltaheng lumalabas. Tumulong na ang gabay sa kanya. Bawat wasiwas ay may aswang na bumabagsak. Hindi lang nasusugatan. Halos lahat ay nahati ang katawan o hindi kaya napupugutan ng ulo. Aba ayos yan ah. Makabili nga din ng Chris. Maganda palang ilaban niya sa ganitong sitwasyon. Ay, anak nang, tumakas si Dionisio! Wika ni Rolly. Hindi niya alam ang kakaibang katangian ng kasama. Ang buong akala ay normal na sandata ang hawak nito. Kaso nga lang, ginalugad nila ang buong paligid. Nakatakas si Mang Dionisio. Walang naiwang bakas. Alam ko ang bahay ng matandang yon. Pupuntahan ba natin? Tama na siguro yung nangyari sa gabing to. Umuwi na lang tayo at magpahinga. Antayin natin yung susunod na utos ni Bossing. Hindi pwedeng pangunahan yung desisyon yun eh. Pagdating ni Mayong sa tahanan, hindi pa tapos ang laban. Uy, tumakas ka kanina pero nag-aantay ka lang pala dito. Anong nangyari? Naduwag ka ba kanina? Mas maiging tayong dalawa lang ang magharap. Wala nang ibang tao. Sa wakas nakita kong sandatang palihim na pinagmamayabang ni Tere. Ilang beses kong hiniling na makita yan. Hindi ko alam. Ngayong araw ko pala masasaksihan. Tignan natin kung gaano kakahusay sa paghawak niyan. Hinugot ni Mayong ang Chris. Naganda sa laban. Sige na tanda, tapusin na natin to. Ilang ulit na kalmot ang binitawan ni Mang Dionisio. Pinupunterya ang mukha ni Mayong. Balak niyang puruhan ang mata ng binata. Alisto naman si Mayong sa pag-ilag. Mas lalong naging mabagsik. Mas lalong naging mabilis ang nilalang. Walang tigil sa pagsugod. Umabot din sa punto. Nahirapan sa pag-iwas si Mayong dahil sa bilis nito. May pagkakataon na nabibitawan ng patalim. Kalaunan, sinangga na lamang ang braso sa atake ng aswang. Tumilapon pa, bumangga sa kalapit na puno. Meron kang sandata, pero hindi ka marunong gumamit. Naubos na ba ang lakas mo, Mayong? Masyado mong ginalingan kanina. Mas maigi siguro. Ibigay mo na sa akin ang sanda. Sinubukang hawakan ni Mang Dionisio ang sandata. Kagad niyang nabitawan nang maramdaman ng puwersa. Namilipit sa sakit ang matanda. Dali-daling tumayo si Mayong at kinuha ang Chris. Napatitig sa patalim dahil sa hindi inaasahang kakayahan. Ito pa lamang ang unang pagkakataon na maramdaman ng ganong bisa. Anong klaseng patalim yan? Anong ginawa sa kamay ko? Napatingin si Mayong sa kalapit na puno. Mula sa naglalaki ang sanga, nakita ang engkantong gabay. Tuwang-tuwa habang nakatitig kay Mang Dionisio. Kawawang tao.
Hindi alam na pinaglalaroan lang siya ng elemento. Siraulong gabay ito ah. Nandyan lang pala. Hinayaan pa akong gulpin. Pasensya na. Masyadong matagal nang huli ako mapalaban. Kaya mas magandang maglaro muna. Pero wag kang mag-alala. Kayang-kaya mo ang isang yan. Mahinang uri. Tinitigan ni Mayong si Mang Dionisio. Nakatitig pa rin sa kanya. Ilang sandali pa kahit hirap sa kalagayan, pinilit magbago ng anyo. Sa puntong ito, naging mahina kumpara kanina ang mga atake. Wala nang lakas kaya madaling nakabuelo si Mayong. Isang latay ng kris sa katawan ng aswang. Humandusay kagad sa lupa. Nagulat ang binata. Hindi ganito ang inasahan. Mababang laban ang naisip dahil sa pinamalas na lakas nito kanina. Kaso nga lang ngayon, bagsak na ang kalaban. Sabi ko naman sa'yo Mahinang uri ng aswang yan. Nagawa mo ng patayin ang taong pumatay sa iyong ama. Masyadong mabait ang iyong tatay. Nang ibabaw sa kanya ang pagkakaibigan, kaya hindi niya natapos ang buhay ni Dionisio. Yan naman ang ginamit na aswang upang lamangan ang tatay mo. Maraming salamat sa lahat ng impormasyon. Pero hindi ko ginawa to para kay tatay lang. Maliban sa utos si Boss Magno, naiirita na ako sa matandang yan eh. Paulit-ulit na lang kasi. Nilapitan niya ang katawan ng matanda. Kaso nga lang naudlot ang balak gawin nang marinig ang boses ni Rolly. Pasensya na Mayong. Nagustuhan ko yung sandata mo eh. Akin na yan kung ayaw mong sumabog ang bungo mo. Wika ni Rolly. Nakatutok ang baril sa ulo ni Mayong. Hindi kumilos ang binata. Itinaas na lamang ang mga kamay. Oy pare, kala ko ba magkaibigan tayo? Anong ginagawa mo? Kung nagbibiro ka, hindi nakakatawa. Sino nagsabi nagbibiro ako? Seryoso ko dito. Alam kong may iba sa sandata mo. Amin na! Sinulya pa ni Mayong ang gabay na engkanto. Masama ang titig nito kay Rolly. Huwag mo nang antayin na unahan ka pa niyan. Huwag mong ulitin ang pagkakamali na ginawa ng iyong ama dahil lamang sa isang kaibigan. Alam ni Mayong, hindi talaga nagbibiro si Rolly. Napalunok na lamang ng laway si Mayong. Anumang oras ay puputok na ang armas. Teka kaibigan, baka pwede natin pag-usapan. Ibaba mo yung baril mo. Wala tayong kailangan pag-usapan. Ibigay mo sa akin yung patalim, ganun kasimple. Ako na mismo ang nagsasabi sa'yo kaibigan. Hindi mo magugustuhan ng patalim. Wala ring bisa sa'yo yan. Ibibigay mo ba sa akin o papatayin kita? Akin ang... Hindi natapos ang pagsasalita. Bumulwak ang dugo sa bibig. Kasunod ay ang pagluhod at pagbagsak sa lupa. Pumutok ang mga ugat, dahilan ng agarang kamatayan. Hindi ko na kayang masaksiyan na muling mamatay ang aking ginagabayan dahil mahina ang kalooban sa kanilang kaibigan. Masyado ka namang nagmamadali. Kaya ko naman pakiusapan yun eh. Hindi naman ako mamamatay. Ako na ang tumulong. Ako pa ang masama. Hindi ako naniniwala sa inyong mga tao. Hindi kayo nadadaan sa usapan. Kayo-kayo mismo nagpapatayan dahil sa kapangyarihan. Matapos ng kaganapan, wala nang Mang Dionisio na nanggulo sa buhay ni Mayong. Nabawasan din ang isipin, lalo na sa pagigante ng kamatayan ng yumaong ama. Pero lahat ng ito ay bunga ng kabaitan ng kalooban. Sa kabila ng lahat, may panghihinayang sa puso ni Mayong pagdating kay Rolly. Naintindihan niya ang interes nito. Subalit naintindihan din ang intensyon ng gabay. Responsibilidad na gawa ng paraan ang anumang banta laban sa ginagabayan.
lalo pat meron na itong karanasan sa kanyang ama. Sa paglipas ng panahon, patuloy pa rin si Mayong sa buhay. Madalas sarili ang inaatupag. Minsan naman, ang tungkuling ginagampanan sa sandatang Kris, ang responsibilidad bilang mananugis. Sa awa ng Diyos at gabay na engkanto, lahat ay napapagtagumpayan. Lahat ng nangangailangan, natutulungan. Ang susunod na kwento ay bagong istorya pa rin mga kabayan. Ito ay tungkol sa pugad ng mga aswang. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang bagong kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Julian. Nangyari ito sa lugar ng Aklan. Tuwang-tuwa si Lola Edna habang nakatingin sa mga batang nagtatakbuhan sa lilim ng mangga. Kabilang sa mga ito ang apo na si Toto, 7 anyos. Ganito ang madalas sa tagpo sa araw-araw, ngunit may napansing kakaiba ngayon. Julian, kilala mo ba ang batang yan? Yung nakaupo sa sagingan. Kanina ko pa yan napapansin eh. Inaantay kong lumapit sa mga bata, hindi naman kumikilos. Meron bang bagong lipat sa malapit? Kawawa naman no mag-isa lang. Parang gusto makipaglaro kaso nahihiya. Wika ni Lolo Edna kay Julian. Hindi ko po alam kung may bagong lipat ba dito sa atin eh. Kahapon ko pa napapansin yung batang yan eh. Doon po sa pinaglalaroan namin ng basketball. Ganyan din po, nakaupo sa malayo. Kaso parang natatakot po siya eh. Sinubukan po naming lapitan kaso biglang tumakbo eh. Ay ganun ba? Kawawa naman siya, walang kasama oh. Nga pala, pakitawag mo nga ang kapatid mo. Magtatanghalian na tayo. Bihisan mo na rin ha. Malamang basang-basa yan ng pawis. Didiretso na ako sa kusina. Maghahanda na ng mesa. Sa kalagitnaan ng pag-aayos ng hapag, pasulyap-sulyap si Lola Edna sa bintana kung saan direktang natatanaw ang kinaroroonan ng bata. Sa lagay nito, hindi niya maiwasang maawa. Malapit siya sa mga bata kaya gano'n na lamang kadali na pukaw ang damdamin. Nang makauwi ang mga apo, nagsalo sila sa pagkain. Naroon pa rin ang bata kaya hindi na nakapagpigil. Julian, lapitan mo nga yung batang yon, papuntahin mo dito. Tanghaling tapat na hindi pa rin umaalis. Baka walang mauwian. Siya na lang ang nasa labas oh. Nakauwi na sila Toto, puntahan mo, pakainin natin. Sigurado ka po ba Lola? Parang may iba sa batang yan eh. Ewan ko lang din pero ang sabi ni Makoy, nagdududa po siya kung matino ba yan eh. Mamaya engkanto pa yan o aswang eh. Dali-dali siyang hinampas ni Lola Edna. Hindi nagustuhan ang inasal. Ikaw Julian, kung ano-ano ang sinasabi mo ha. Ang dali mong mangusga. Yan ba ang napapala mo sa pakikipagbarkada sa Makoy na yan? At iba pang kung sino-sinong tambay? Umayos ka. Puntahan mo ang bata nang makakain siya dito kasabay natin. Napakamot na lamang sa ulo si Julian. Labag man sa kalooban, sumunod pa rin sa utos ng matanda. Nilapitan niya ang bata pero tumayo ito at dahan-dahang naglakad palayo. Mababakas ang takot sa muka. Kagad namang nagpaliwanag si Julian bago maging masama ang iisipin nito laban sa kanya. Uy, teka lang naman. Kung matakot ka parang masamang tao ako ah. Naawa kasi si Lola Edna kaya gusto kanyang ayain na kumain. Halika, wala namang kaming gagawing masama sa iyo eh. Inabot niya ang kamay. Ngumiti na rin para bumigay ang bata. Matagumpay niyang nadala ito sa tahanan pero habang tumatagal, hindi naging komportable. Pakiramdam ni Julian, ibang nilalang kasama. Nakaupo ito sa tapat habang kumakain. Si Lola Edna, salita ng salita pero hindi sumasagot ang paslit. Nagtanong kung ano ang pangalan, sino ang mga magulang at ang tirahan.
Pero walang makuwang sagot. Sa pagkain lamang nakatuon ang atensyon. Sa kabilang banda, tinitigan ni Julian ang bata. Kagaya ng napag-usapan nila ni Makoy, kakaiba nga ang presensya. Hindi rin nakaligtas ang masangsang na amoy na dahan-dahang umaalingasaw. Naguluhan pa nung una kung saan nanggaling. Lola, wala ka ba napapansing nangangamoy? Parang may malansa. Pero imposibleng galing sa pagkain. Gulay naman yung ulam natin eh. Ilang araw na rin tayong hindi nakakakain ng karne. Aba, oo nga pero baka galing sa labas. Alam mo naman, nasa unahan lang ang tambakan ng basura. Mahangin kaya baka natangay ang amoy. Hindi po lola eh. Parang galing sa batang to. Uy, ilang araw ka na bang hindi naliligo? Bakit ganyan yung amoy mo? Wika ni Julian sa bata. Napatingin ito sa kanya. Pero kagad ding nag-iwas sabay takbo palabas ng tahanan. Dahil dito, mas lalong lumakas ang duda niya na totoo ang sinabi ng kaibigan na hindi ordinaryong bata ang paslit. Ikaw, napakabastos mo talaga, Julian. Kitang nahihiya na yung bata. Pagsasabihan pa ng kung ano-ano, umalis tuloy. Malilintikan ka talaga sa akin eh. Ikaw Toto, tandaan mo yung batang yun. Huwag ka makikipagkaibigan. Huwag kang lalapit. Bahala ka, kakagating ka nun. Wika niya sa kapatid na si Toto. Sila na lamang dalawa ang nagpatuloy sa pagkain dahil nawalan ng gana si Lola Edna. Umalis ito. Nagtungo ng sala para makinig sa radyo. Pagsapit ng hapon, bumalik si Julian sa bakanteng lote kung saan sila madalas na naglalaro ng basketball kasama ang mga kaibigan. Sila pa lang ni Makoy ang dumating. Habang nagpapamalas ng galing sa laro, napag-usapan nila ang bata. Nakita ko uli yung bata kahapon Yung sinabi mong hindi ordinaryo. Nakasama namin saglit Nakasalo sa pagkainan, tama ka nga. Kakaiba yung presensya nun tapos nangangamoy. Malansa na parang may langis sa katawan. Ewan, hindi ko mailarawan Ay nako, unang tingin pa lang duda na talaga ako dun Hindi naman sa nagmamagaling. Pero alam mo, 'di ba? Ang tingero ang yumao kong lolo. Nasasabi niya sa akin, kaya may alam ako sa mga bagay-bagay pagdating sa ganyan. Minsan pa nga akong tinuruan kung paanong mamuksa. Kaso hindi lang natuloy kasi sumakabilang buhay si lolo. Basta pare, huwag ka magpapanin lang sa batang yon, masama ang kutob ko. Tugon ni Makoy. May ba tayo? Paano ba malalaman ko nung pakay ng aswang sa isang lugar? Pati yung mga kilos na kahina-hinala. Para alam ko kung anong gagawin kung sakali. Maganda ang tanong mo pero limitado lang ang alam ko, baka makulangan ka. Batay sa natutunan ko kay lolo, yung mga aswang may kakayahan na magpasa ng lahi nila Kaya pwede kang mahawaan. Kapag meron kang narinig na inuusal, basta kapag meron silang ginagawang hindi normal, kapag masyadong malapit sa mga bata, sa sanggol, nako, yun lang naman yung natatandaan ko nasabi sa akin. Napatigil sila sa paglalaro nang mapansin ang pinag-uusapang bata. Nasa malayo lang, titig na titig sa mga kabataang naghahabulan sa malawak na kapatagan. Walang ibang ginawa kung hindi ang tumingin. Sa susunod na tayo maglaro, bantayan natin ang isang yan Baka ako ano pa ang gawin Mas mabuti nang mapansin natin kagad. Naupo sila sa tabi. Palihim na nagmasid sa bata. Malayo man ang distansya, malinaw namang nakikita ang mga kilos. Tahimik pa rin. Umabot ang panonood nito ng ilang oras sa mga kabataang naglalaro. Hindi inaalisan ng tingin. Kahit sulyap, hindi rin ginagawa kay Makoy at Julian. Umabot na sa punto. Yung dalawa na ang sumuko dahil malapit nang lumubog ang araw. Ano ba naman yan? Ang sakit na ng puwet ko sa kapaa ko Nangangalay na ako kakatayo sa kaupo Malapit nang maggabi
Wala naman natang balak na kumilos yung bata na yan eh. Sa tingin mo ba, nagsasayang lang yata tayo ng oras dito eh. Tinitigang mabuti ni Makoy ang paslit. Dahan-dahang kumunot ang noo nang mapansin ang paggalaw ng bibig nito. Merong sinasambit na kung ano. Dali-dali siyang tumakbo palapit at sinigawan. Abalo ko to ah. Hoy, ano ginagawa mo? May sinasabi ka ano? Orasyon ba yan? Hoy, bumalik ka nga dito! Hinabol ni Makoy ang bata. Sumunod din si Julian kahit nagtataka. Maging ang mga kabataan at ilang tambay ay nagulat sa kaganapan. Nakarating sila sa kabilang sitio. Napasot sa kakahuyan at doon napahinto. Hindi nila naabutan ng bata. Kumpirmado nga. Aswang yun. Nakita mo kung paano niya ako tinitigan ng sigawan ko. Malinaw sa reaksyon niya. May binabalak siyang masama. Wika ni Makoy. Hindi na itago ang galit. Sinisipa pa ang mga halaman sa tabi. Kung ganon, tama nga ang hinala natin. Pero Makoy, ano mangyayari? Ano nga uli yung ginagawa niya kanina, yung sinasabi? Ano yun? Oradon? Ano yun? Orasyon. Di ko alam eh. Pagtingin ko kasi, nagdadasal na. Sana naman walang mangyaring masama sa iba. Mukhang mapipilitan akong hiramin yung mga gamit ni Lolo Teresito ah. Magtago man yan kahit saan. Hahanapin ko yan. Kagad napatingin sa kanya si Julian. Hoy, yung anting-anting ba sa kagulok yung tinutukoy mo? Huwag kang magbida ha. Sagradong gamit yun ni Mang Teresito tapos papakailaman mo. Hindi mo nga siguro alam kung paano gagamitin yun eh. Sumalangit na wa yung kaluluwa niya. Huwag mo nga ako minamaliit. Oo, maiksing panahon lang ang ginugol ni Lolo para turuan ako. Wala eh. Kinuha kagad ng may kapal. Pero huwag kang mag-alala. Natatandaan ko yung mga sinabi niya. Alam ni Julian kung gaano kalakas ang lolo nito. Minsan niya nang nasaksiyan ang galaw ng yumaong manunugis. Pero ang hindi niya kayang paniwalaan, ang kakayahan ni Makoy na humawak ng mga kagamitan sa pamumuksa. Uwi na nga muna ako. Pumasok yata sa utak mo yung hangin nung nagtakbuhan tayo kanina eh. Puro kakalokohan. Marunong daw. Hayaan mo na nga yun, halika na. Wika ni Julian. Nauna siya sa paglalakad. Ipinagtatanggol pa ni Makoy ang sarili pero hindi na pinakinggan. Pagbalik ng tahanan, naabutan ni Julian si Lola Edna na kakagaling lang sa kapitbahay. Sabay silang dumating mula sa kanika nilang lakad. Magtatanong sana kung ano ang ginawa nito roon. Hindi ugali ng matanda ang sumadya sa ibang bahay. Julian, nako, huwag kang aalis ng tahanan. Tignan mo yung apo ni Aling Dina. Iyak ng iyak dahil masama ang pakiramdam. Ang taas ng lagnat, ayun nagwawala. Ang sabi nila, baka nakasagi ng engkanto kaya naging ganon. Si Lola naman, ako pa yung pinagsabihan ng ganyan. Si Toto po yung pagsabihan nyo. Kaya ko na ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng paalala. Yang ka na naman ha. Ayusin mo yung pagsagot mo kung ayaw mong malintikan. Hindi ko pa nakakalimutan yung ginawa mong pambabastos doon sa pagkainan. Dinadagdagan mo na naman. Kapag ikaw hindi ko natansya ha? Nga pala, punta mo si Toto doon kila Aling Dina. Nakichismis din sa nagaganap eh. Kita nyo na po yan. Ako yung pinagsasabihan nyo. Tapos yung dapat paalalahanan, nandun pala sa bahay. Si Lola talaga. Sige ho, pupuntahan ko na. Pagdating sa tahanan, naabutan niyang nagwawala ang apo ni Aling Dina. Kaedad ito ng kapatid niya. Matalik na kaibigan at kalaro sa araw-araw. Nang pagmasdang mabuti ang bata, nawawala ito sa sarili. Naghahagis na mga gamit. Hinahampas ang sariling ulo. Hindi matigil sa pag-iyak na para bang may masakit sa kaloob-looban. Nababahala na rin ang nakakatandang kasama dahil ito pa lamang ang unang beses na nangyari ito. Nang makita ni Julian ang kapatid, kinalabit niya ito at pinuwi.
O ikaw bata ka, anong ginagawa mo dito? Chismoso ka ba? Umuwi ka nga dun. Kuya, bakit po nagkaganon si Memot? Ang saya namin kanina, naglalaro kami. Tapos umuwi po siya sumisigaw. Umiyak na lang bigla. Ano pong meron, kuya? Tanong ni Toto. Huminto ito sa paglalakad. Inosenteng tumingin sa kanya. Ewan, hindi ko alam. Mas mabuti pa siguro, umuwi na tayo bago pa mapalo ni Lola Edna. Gabi na nasa labas ka pa. Sa ginagawa mong yan, pati ako mapipingot sa tenga eh. Bilisan mo na. Ilang oras ang lumipas matapos silang makauwi ng bahay. Nalimpungatan si Julian sa ingay ng kapitbahay. May distansya naman. Kaso sa sobrang tahimik ng paligid, naririnig ang pag-iyak ng bata, ang apo ni Aling Dina. Hindi siya makatulog kaya sa sala na lamang naupo. Inaantay kung kailan matatahimik. Pero madaling araw na, ganun pa rin ang sitwasyon. Sa inis niya, sumilip sa bintana para tignan kung pwede bang lumabas. Balak sanang makiusisa sa nangyayari. Pagbukas niya, meron siyang napansing nakadapa. Itim ang hubog. Nasa manggahan. Dahan-dahang gumagapang. Bigla siyang hindi nakagalaw. Nagbago ang hugis ng anino. Naging tao. Hindi siya nakakilos. Nagulat sa nakita. Nanatiling nakatayo hanggang sa bumalik sa ulirat. Ang kasunod na namalayan, ang sigawan mula sa tahanan ni Aling Dina. Hoy Julian, huwag kang magkakamaling lumabas. Hindi natin alam kung anong nangyayari. Baka mamaya, may masamang loob dyan, mandamay pa. Diyan ka lang. Wika ni Lola Edna. Nakita niya si Makoy na tumatakbo. Nagtungo sa kabilang bahay, kaya gusto sanang pumunta. Lola, nandun po si Makoy tumatakbo. Mas mabuti nga pumunta ako dun para makatulong eh. Baka mamaya, kung ano pang mangyari dun, kawawa naman. Puro mga bata pa naman yung kasama ni Aling Dina. Aba bakit may magagawa ka ba, Aber? Para lumaban kung sakali may masamang tao sa loob, ay magtigil ka. Walang nagawa si Julian kung hindi pakinggan na lamang ang ingay. Ilang sandali pa, hindi lang naglalaki ang boses ang narinig. May sumisigaw pa ng aswang. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Hindi na lang masamang tao yun ang gugulo. May halimaw pa, Diyos ko. Huwag niyo kaming pabayaan. Kagad sinarado ang bintana at pintuan upang masiguro ang kaligtasan. Sa kabilang banda, sinikap ni Julian na malaman ang nangyayari sa labas. Lumipat siya sa kanyang kwarto at doon sumilip. Nakarap ang bintana sa tahanan ni Aling Dina. At kahit may kalayuan, nakikita pa rin ang kaganapan dahil maliwanag ang buwan ng mga sandaling iyon. Nakita niya si Makoy na tumatakbo pabalik. Uy Makoy, anong nangyari? Bakit biglang nagkagulo? May aswang ba? Yun yung sigawan kanina eh. Hindi ako sigurado, wala ako nakita eh. Basta may tumakbo dun sa likod eh. Sumisigaw sila ng aswang. Kaya hinabol ko pero wala ako naabutan. Wala din ako napansing amoy. Baka nga nagkamali lang sila. Alam mo naman yung mga tao dito sa atin. Basta gabi tapos merong kaluskos. Aswang kagad yung sinisisi. Sandali nga, yan yung gulok ng lolo mo ha. Bakit dala mo? Nagbibida ka Makoy. Isoli mo yan pare. Mamaya magamit mo yan sa mali eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Huwag mo nga ako minamaliit. Anong magamit sa mali? Ano akala mo sa akin, Mangmang? Marunong ako. Alam ko kung para saan at paano at kailan gagamitin. Wala ka talagang tiwala sa akin eh. Magantay ka dahil balang araw, makikita mo kung gaano ko kahusay pagdating dito. Mukha mo. Umuwi ka na nga. Tahimik naman sa kabilang bahay, mukhang wala ng problema. Mabuti tumigil sa pag-iyak yung apo ni Aling Dina. Ang lakas sakit sa tenga. Sa palagay ko nga Julian, biktima ng aswang yung apo ni Aling Dina eh. Naalala ko kasi nung isang beses na sinama ako ni Lolo sa panunugis.
Dumayo kami sa karatig bayan para lang matulungan ng pamilya na pareho yung sitwasyon eh. Ganyan na ganyan talaga. Tapos paglipas sa mga araw, unti-unting magbabago yung ugali. Kapag hindi naagapan, nagiging aswang. Kumunot ang noo ni Julian. Kalaunan ay napatingin sa kaibigan nang maalala ang pinagdududahang bata. Makoy, paano kaya kung tama ka ng hinala? Hindi ba yung bata na pinagdududahan natin palagi nakatitig sa hapon ni Aling Dina? Malalaman din natin yan pero wala tayong magagawa. Ano bang alam natin sa gamutan? Sige na, una na ako. Bukas na lang tayo uli mag-usap. Pagkatapos ng gabing iyon, mabilis na lumipas ang ilang araw. Wala namang nangyaring kakaiba. Kaso nga lang, umabot sa punto na nagkatotoo ang sinabi ni Makoy. Ang apo ni Aling Dina na si Memot, ibang-iba na ang kinikilos. Masama na ang ugali. Palaging nagbubuhat ng kamay. May mga pagkakataon na nangangalmot at ayaw pa sa tubig. Hindi na makausap ng maayos. Hindi malapitan. Mabigat man para sa kalooban ng pamilya, napilitan silang ikulong ang bata. Isang gabi, habang nakatambay si Makoy at Julian sa bakuran, napansin nila ang paglabas ni Memot. Mabilis itong tumakbo at sinundan nila. Pinagmasdan sa malayuan ng kilos. Dumiretso ang bata sa manukan ng kapitbahay, pero nalalagay ito sa dulo ng bakanting lote, malayo sa kabayan. Walang nakabantay ng mga sandaling iyon. Pagpasok pa lang kagad sinunggaban ang mga manok. Kinagat, walang awang pinatay. Kagad binunot ni Makoy ang gulok at sinubukang pigilan ng bata. Si Julian sa kabilang banda, hindi makagalaw sa kinakatayuan. Pinaghalong gulat at takot ang nararamdaman. Ito pa lamang ang unang beses na makita si Memot sa loob ng ilang linggong pagkakakulong. Matungis, mabaho, hindi na mukhang tao. Oy Julian, anong tinatayo-tayo mo dyan? Tulungan mo ko dito! Wika ni Makoy. Nag-aalangan ito na sakta ng bata. Ilang taon nang kilala at itinuring na nakababatang kapatid. Sinubukang pigilan, kaso nga lang kinagat si Makoy, kaya naman tinaga niya ito. Tinamaan sa braso. Uy Makoy, anong ginawa mo? Tinaga mo si Memot? Paano yan gayon? Wika ni Julian. Natauan ng bata pagkatama ng itak. Umiyak ng umiyak na para bang inosenteng paslit. Napukaw ang kanilang damdamin. Dali-daling tinulungan. Kinarga pa ni Makoy. Sabi ko naman sa'yo huwag kang bumida sa paggamit ng gulok Tignan mo, nasugatan mo si Memot. Kawawa naman yung bata Hindi mo ako masisisi. Nakita mo naman yung nangyari, di ba? Inatake niya ako habang nasaan yung aswang siya. Alangan naman hayaan ko. Di namatay ako. Napahinto sila sa kalagitnaan ng bakanting lote nang makitang paparating si Aling Dina. Kasama nito ang asawa, parehong nag-aalala. Sinabi nila Julian ang totoong nangyari. Hindi naniwala ang matanda. Salip ay sila ang sinisi. Kaso nga lang, biglang sinunggaban si Aling Dina ng bata. Paulit-ulit na kinalmot. Dali-dali nilang sinaklolohan. Si Makoy ang humabol sa bata, samantalang si Julian naman ang tumulong sa matanda. Sa likuran ng manukan nagtungo si Memot. Nasaan yung aswang na ito? Doon na nagpang-abot ang dalawa. Naging maingat pa si Makoy. Nababahala na baka masakta ng bata. Kaso nga lang batay sa nakikita niyang itsura ngayon, wala na itong ibang pagnanais kung hindi patayin siya. Kaya naman sa paglundag ng aswang, itinaas niya ang hawak na gulok. Sumaktong tumagos ito sa katawan ng aswang. Nagdilim ang paningin ni Makoy na mga sandaling iyon. Kahit napuruan na ang nilalang,
Walang tigil niyang pinagtataga hanggang sa hindi na ito kumilos. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Mang Singko kasama si Julian. Parehong nagulat sa nakita. Pasensya na ho kayo. Pero kailangan kong gawin eh. Papatayin ako niyan eh. Tatanggapin ko na lang po yung parusa ko. Hindi nakapagsalita si Mang Singko. Nanginginig na lumapit sa bangkay. Ano pa nga ba ang gagawin kung isang halimaw na ang kaharap? Hindi kita masisisi, Makoy. Pero masakit tanggapin ang pagyayari. Nang mahimasmasa ng lahat, inayos nila ang katawan at saka binigyan ng maayos na libing. Pasekreto namang pinabaunan ni Makoy ng papel na may nakasulat na orasyon ng kabaong. Matitiyak nito ang kamatayan ng aswang upang hindi na muling mabuhay. Isa ito sa tinuro sa kanya. Nagawa namang magpatawad ng pamilya, pero hindi madaling kalimutan na si Makoy ang pumatay sa kanilang pamilya. Pare, hayaan mo na. Hayaan mo yung panahon na maghilom sa sugat mo saka sa sugat nila Aling Dina. Yung nangyari kasi hindi madaling tanggapin eh. Baka sakaling paglipas ng panahon, unti-unting makalimutan. Makausap ka ng walang bigat sa pakiramdam. Pero alam mo Makoy, pinahanga mo ko noon ha. Walang takot mong nilabanan yung aswang kahit na hindi mo alam yung kakantungan. Pwedeng ikaw nga yung mamatay sa inkwentro eh. Hanga ako sa'yo pare pero sana mapatawad mo rin yung sarili mo. Kagaya ng sinabi mo, ginawa mo lang kung ano yung nararapat. Hindi na madadaan sa anumang pakiusap ang nilalang eh. Walang ibang pagpipilian kung hindi puksain kung ayaw mong mamatay ka. O hindi kaya makapambiktima pa ng ibang tao. Oo naman pare, naiintindihan ko. Sa katunayan masaya ako eh. Sa wakas nagamit ko yung tinuro ni Lolo. Pero ang hindi ko lang matanggap sa ngayon, bakit kailangan pa yung taong malapit sa atin ang madamay? Si Memot. Alam mo naman na parang kapatid ko na yung bata na yun eh. Walang ibang dapat sisihin dito kung hindi yung batang napadpad sa lugar natin. Hayop yung aswang na yun ng damay pa. Dapat yun yung namatay. Naging tanda ang nangyari. Hindi lang kina Makoy at Julian, kung hindi sa lahat ng tao sa sityo. Sa tuwing may taong napapadpad sa lugar, pinagtutuunan na ng pansin. Sinisita kung merong kahina-hinalang kilos. Kaya naman sa paglipas ng panahon, hindi na nasundan pa ang kababalagan. Kaso nga lang ang pinakamasakit tanggapin, hindi rin nakita ang bata na pinagbibintangan na nanghawa ng pagkaaswang.